Good morning po. Magandang umaga po. Tayo pong lahat ay magsayo at ay magbasa ng salita ng Panginoon. Sobrang tahimik, no? Kamustahin muna natin yung ating katabi. Morning po! Morning naman! Parang tahimik eh, parang hindi niya nabibus yung isa't isa. Ayan, mas maganda yung kinakamusta natin yung bawat isa. Ayan, good morning po. Ating pong basahin ang awit, chapter 68. Yung last week po ay 1 to 15, ngayon po ay 16 to 35. Mga pa ah. Sige po, basahin po natin ang awit 68, verse 16 to 35. Ako po ang 16, salitan po tayo. Sabi po dito sa awit 68, verse 16. Awit 68, verse 16 po. Sa taluktok mong mataas, bakit kinukutya-wari niya ang bundok na maliit na ang Diyos ang pumili? Doon siya mananahan upang doon mamalagi. At sa dakong matataas, doon siya nagpupunta, umaahon siya roon, mga bihag ang kasama, kaloobang nagbubuhat, sa tauhang nag-aalsa, tinatanggap ng Panginoong Yahweh na doon na tumitira. Purihin ang Panginoon, ang Diyos natin nagligtas, sinagdala araw-araw sa pasanin nating hawa. Ang ating Diyos ay isang Diyos na gawa ay maligtas. Si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatay, hinahango tayong agad. Mauna ng away ay kamatagi ng Diyos, pagkat ika'y naninilit sa kanilang gawang tukto. Si Yahweh ang nagsalita, ibabalik ko sa iyo, kaaway, na nasa Bashan, hahamuin ko nga sila sa gitna ng karagatan. Upang kayo'y napisa sa dugo ng bubuhos, sa dugo din ng yaong at pag-aso ay ilibig. Mamasdan ng marami ang lakad mong matagumpay, pagpasok ng Diyos kung hari sa may dako niyang banal. Sa tunay na away ay tutugtog sa ulitan, sa gitna ng dalanguri, babae karamihan. Ang Diyos ay papurihan, kung magtipong sama-sama buong lahi ng Israel, papurihan ninyo siya. Yahweh ay ginamit ng may mumuna, kasunod ay ang puno ng punong itong Yuda, mga puno ng Zebulun at Naphtali. Sana iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Mula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari ay nagandog sa iyo. Pagwikaan mo ang hayop ang mailap na Ehipto, sabihin ang mga bansang parang torong may bisiro, hanggang sila ay sumuko. Maghandog ng pilak sa iyo ang lahat ng mag-ibigan sa digmaan ikalat mo. Mula sa templo, mga sungay darating, ang nagbigay sa kalat at sa Diyos na dalangin. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang papupuri si Yahweh ay papurihan. Purihin ang lalakbay sa matandang kalangitan, lalawin marinig ang malakas niyang sigaw. Ipahayag ang balana, taglay niyang kalakasan, si hari ng Israel, maghahari siyang hunay. Niyang taglay niyang lakas at buhay ay buhat sa kalangitan. 35 po, sabay-sabay po tayo. Kahanga-hanga ang Diyos sa katuturan ng banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tunay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kailangan. Sa Diyos po ang Panginoon. Sige po tayong lahat ay saglit na yung kuwat manalangin. Ama, minsan pa kami lubos na nagpapasalamat o Diyos. At binigyan mo muli kami ng pagkakataon na magkasama-sama, Panginoon, makapag-aral ng iyong mga salita, makapagbasa, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, ang bibigay sa amin na kalakasan, direksyon ng aming mga buhay. Kaya dalangin po namin, Panginoon, sa oras pang ito, samahan mo kami at pangunahan po ng iyong banal na Espiritu. Nabigyan ka namin, O Diyos, na mataas na papuri, mataas na pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, ano man ang aming kakulangan, ano man ang mga nagawa ng mga pagkakamali, hinihingi namin ito ng kapatawaran, O Diyos, upang kami lahat ay sama-sama, Panginoon, na maging kadugod-dugod po na lumapit po sa iyong banal. Ang nais po namin, Panginoon, sa oras pang ito, ay ikaw ay sambahin.
ay ikaw ay dakilain sa lahat at pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng ginagawa sa iyong mga buhay. Kaya dalangin po namin, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na narito, ikaw po ang umipo sa kanilang mga puso. At sa bawat, Panginoon, papunta pa lang dito, Panginoon, ikaw din po ang patuloy po na mag-ingat at gagabay. Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papuri, ang mataas na pagpasalamat sa tanging pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Manigyan po tayo ng Diyos sa presensya ng ating Panginoon. Lord, good morning po sa inyo. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito sa amin. Lord, nagpapasalamat kami dahil ang mga kapatid namin dito na minsan lang namin makita. Isang beses, isang linggo, Lord, ay narito upang sama-samang magpuri sa inyong harap. Today is the best time to praise the Lord. Kung masyado kayong busy sa school nyo, sa inyong trabaho, o sa ibang mga bagay, ito po yung pagkakataon natin para ibigay po yung lahat ng pagpasalamat sa Panginoon. Alam ko yung iba't iba sa inyo ay may kanyang pinagdadaanan. Pero minsan lang to, 2 to 3 hours every Sunday. Ibigay po natin sa ating Panginoon. Sa mga nakakaalam po ng awitin natin ngayong umagang ito, sabayan niyo po kami. Sama-sama po tayo magpasalamat at itaas ang kanyang pangalan sa umaga ito. Times of refreshing here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Let's continue to sing this song, everybody. Times of refreshing here in your presence, no greater blessing than being with you.
our hard work. For you alone, we continue to worship, Lord. First, let's sing this song in English. My helping time.
Let us continue to worship and glorify God. Panginoon, muli kami po ay sama-samang dumudulog sa iyong harapan. Kami po ay nagpapakumbaba. At kami kilala sa inyo, Panginoon, bilang aming tayong Panginoon at Tagapagligtas. Kayong Diyos namin na wala pong kapantay, magmula po nung una at hanggang sa mga susunod pang mga panahon, Panginoon. Kailanman ay wala mga kapantay sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang milalang ang langit at lupa. And everything, Panginoon, is in your hands. At kami, Panginoon, ay walang magagawa kung kami, Panginoon, ay patuloy na asa sa aming kung sariling kaligtas. Panginoon, muli sa umagang ito, Panginoon, kayo po ay dumudulog sa inyong harapan, nagpapakumbaba, Panginoon. At ayon pong nilapit sa inyo, Panginoon, ang aming pong bansa, Panginoon, na at this present time, Panginoon, ay naharap sa isa pong crisis, Panginoon. Crisis brought about by the problems, Panginoon, na nangyari po maguluhan sa Middle East, Panginoon, between Iran and the United States of America, Panginoon. Panginoon, kami din po ay humiling, Panginoon, ang patuloy niyong gabay, pag-iingat, pag-uungan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Na sa mga nangyayaring kaguluhan, Panginoon, sa Middle East, Panginoon, ay nabigay ito, Panginoon, ng napakabilis sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, Panginoon. Sa mga services, Panginoon, ay tumaas din po, Panginoon. And it affected so much, Panginoon, ang bawat isang pamilya, Panginoon. Ang bawat isang mamayang Pilipino, Panginoon. And to that effect, Panginoon, ay nagkaroon, Panginoon, ng tunay na stress ang bawat isa, Panginoon, na hindi malaman, Panginoon, kung paano mapagkakasya, Panginoon, ang kanilang mga kinikita, mga sweldo, mga allowances, Panginoon, para po sa kubuhay ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Ang Lord, amin pong hiling, Panginoon, na ang bawat pamilya, Panginoon, ay may buwasan, Panginoon, yung kanila pong dinadalang kabigatan sa kanila pong mga damdamin, mga puso ko nila, Panginoon, sapagkat hindi nila malaman, Panginoon, kung paano ang gagawin upang maging maayos ang support nila sa kanilang respective families, Panginoon. Amin pong dalangin, Panginoon, na mabigyan sila, Panginoon, ng katiwasayan ng kanilang kasipan. Ang resources nila, Panginoon, ay inyo pong may bigay sa kanila, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, ay maging maayos sa kanila pong mga pamilya. And in so doing, Panginoon, acknowledge sila, Panginoon, ang sovereignty, Panginoon, ng inyong pong pangalan, Panginoon. That you are in control of everything, Panginoon. That everything, Panginoon, you are sovereign, Panginoon. And likewise, Lord, in the process, Panginoon, ma-realize ang bawat isa ang inyong pong holiness, ang inyong pong kabanalan, Panginoon. Na patuloy kaming nalangad, Panginoon, sa Spirit katotohanan, Panginoon. Panginoon, muli din namin pong dinudulog sa inyo ang aming pong bansa, Panginoon, na nagpapatupad ng batas, Panginoon. All the law enforcement agencies, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na mga leaders at ang mga kawalin ito, Panginoon, ay patuloy nagagawa, Panginoon, ng mga bagay-bagay na pagpapatupad ng tungkulin ng may katotohanan, Panginoon.
na wala pong pagpapatupad ng may discrimination, Panginoon. Na mayroong pag-iinput, Panginoon, for their own personal concerns, Panginoon. Kundi ang mga isip nila, Panginoon, ay para po sa kabutihan ng bansang Pilipinas at ng mga mamamayan, Panginoon. Panginoon, kami din po yung dumagulong sa inyong harapan at ayaw pong nilalapit sa inyo, Panginoon. Ang mga gawain, Panginoon, sa mga respective churches at this present time, Panginoon. Lord, kaya Panginoon, ang patuloy na mauuna sa mga gawain ito at ang bawat isa, Panginoon, ng mga kapatiran na patuloy na sumasamba sa Espiritu ng katotohanan, Panginoon, ay ma-realize nila, Panginoon, ang inyong pong kabutihan, ang inyong pong walang sawang pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa. Na kami, Panginoon, ay patuloy na dapat, Panginoon, tumilala sa inyo bilang aming pong kain para sa kapagligtas, Panginoon. Panginoon, aming hindi pong dinudulog sa inyo, aming pong mga kabataan, Panginoon. Lord, at this time, Panginoon, na sila nga po ay nasa time, Panginoon, ng knowing, Panginoon, what is right and wrong. Knowing, Panginoon, kung anong dapat gawin nila for their future. 5 years ahead, Panginoon. 10 years ahead, Panginoon. Lord, aming pong dalangin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang patuloy na gagawin sa kanila pong pag-aaral. Sa kanila pong pag-mold ng kanilang mga respective characters, Panginoon. Na character, Panginoon, na kumikilala sa inyo pong pangalan, na may takot, Panginoon, sa inyo. May takot sa mga magulang at may respeto, Panginoon, sa aming pong gobyerno. Lord, dalangin po namin na ang mga kabataan ito at this time, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, sila ng hangarin, Panginoon, maging mabuti ang kanilang pong buhay at kayo, Panginoon, magpo-provide ng kanilang pong future partners in life, Panginoon. Hindi, Panginoon, yung kanilang kagustuhan, kundi kagustuhan niyo, Panginoon, ang masusunod, Panginoon. Likewise, Panginoon, aming pong dinudulong din sa inyo, Panginoon, ang aming mga bread winners, Panginoon. Lord, sa lahat po ng mga nagsisikap, Panginoon, na makapag-provide sa kanilang pong pamilya, sa manda ko sila naroon at this time, Panginoon, nasa Middle East, Panginoon, nasa ibang lugar, Panginoon. Lord, dalayan po namin, Panginoon, na patuloy niyo silang bibigyan ng kalakasan ng katawan, kasigla ng kaisipan, Panginoon. At ang maging focus sila, Panginoon, ay maging mabuting trabaho nila nang sa ganoon ay makapag-provide sila ng support sa kanilang mga respective families, Panginoon. Lord, sa mga aming pong mga dating earners, Panginoon, na ngayon, Panginoon, nawalan po ng trabaho because of this crisis, Panginoon. Lord, dalayan po namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, nagpo-provide ng means of income for these brothers and sisters of ours, Panginoon. Ayaw din po, Panginoon, ang ayaw po nilalapitan at wala na pong iba. Tungkol po sa amin pong mga senior citizens at this time, Panginoon, na they are already in the twilight years of their life, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanilang kalakasan, ma-restore, Panginoon, yung kanila pong physical strength, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ay kanila pong lalo pang bigyan ng diin ang kanila pong patuloy na pananampalataya sa inyo pong pangalan, Panginoon. Kayo po lamang, Panginoon, ang tanging po namin pag-asa, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. At amin din pong dinudulog sa inyo, Panginoon, ang gawain sa pulo, Panginoon. Lord, maging matagumpay din pong gawain ito for your glory alone. At Panginoon, sa amin pong kapatid na maghatid ng magandang balita, Lord, dalayan po namin na kayo, Panginoon, ang gagawin sa kanya pong bibig kasi, Panginoon, ng inyong pong mensahe, Panginoon. Ito ay magbibigay, Panginoon, ng kayusan sa buhay ng bawat isa, ng patuloy na pagkilala sa inyo bilang amin pong kayang pagkapaligtas. Lord, maraming pong salamat muli at amin pong dinudulog muli, Panginoon, na huwag din pong lalagpasan ang CBCC Balay-Balay. Pati na po ang lahat po ng mga bubungo po rito. Salamat po ang inyong pong kagustuhan, ang inyong pong will, Panginoon, ang siya pong masusunod. Salamat po, our prayers in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po. Napakasaya po nitong umagang to dahil ang ating silya ay halos mapuno. Ibig sabihin, nandun, may bakante pa rin yung 3 o 4 ay pwedeng pumunta rito. Hindi yan dyan sa likuran na hindi ko alam kung nagtatago, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Napakahirap.
Alam po ninyo, ang pagkaganitong linggo at lahat ng natayo po rito ay merong pagtitiwala sa Diyos. Una, kapag ka po merong nagtuturo sa umaga, ay isa yun sa nagiging pampalakas loob ng nagsasalita dito po. Halimbawa, tulad po ng pinag-aaralan na kay Abraham, kay Sarah, ang kinakailangan dito po ay ang pagsunod at pananampalataya. Wala na pong ibang pag-uusapan doon. Papansinin po natin, parang ngayon lang yata napupuno ang ating simbahan. Alam ko po, kaya lang ito napupuno, merong anniversary, merong okasyon. Parang ang laki ng pagpapala ito ngayong umaga. Kami na haba ako nag-iisip, sabi ko, 18 years na ang banay-banay. Nagsimula po doon hanggang dito. Halos laging kakalog-kalog ang ating upuan. Ang puno, kung ito ay 18, ang puno ay mahigit na 60 years. 67 yata o 68 yun. So, ano ang dahilan? At medyo tuloy-tuloy na ang iglesia ay paisa-isa, paunti-unti na nadadagdagan. Ang sekreto ay yung mga patuloy na nanalangin. At ang sekreto ay mayroong sumusunod, tumatanggap sa pananalangin. Nag-uukol ng panahon, ng oras, para ipanalangin ang mga kapatid sa loob ng iglesia. Lagi natin ipinapanalangin ang buong pamilya na narito sa loob ay ang biyaya at pagpapala ang ibibigay ng Diyos. Ito ay ating nais at layunin na ibigay ng Diyos. Ngayong umaga sa ating pag-aaral, makikita po natin bakit patuloy na lumalago ang iba't ibang iglesia. Sana makasama tayo noon. Bago natin basahin ang sa banal na kasulatan na ating pag-aaralan, ay tayo muna ay manalangin. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, na kayo po ang lumikha ng langit at lupa. Panginoon, narito po ang iyong mga nilalang na patuloy na kumikilala sa iyo bilang tagapagligtas, bilang tagapatnubay, bilang provider sa bawat isa, Panginoon, sa bawat pamilya. Panginoon, ang dalangin namin, huwag kami magkaroon ng alinlangan. Huwag nawang dumating sa aming puso, sa aming isip, ang alinlangan na magbabagsak sa aming pananampalataya. Kaya ang dalangin po, dakilang Diyos, kami po ay nagkakaisa. Nagbubuklod kami, Panginoon, sa isang pananampalataya, sa isang kinikilalang Diyos na tagapagligtas. Umaasa po kami ngayong umaga sa aming pag-aaral ay makikita po namin kung paano kayo kumikilos sa bawat mananampalataya, sa bawat
panig ng Pilipinas na patuloy nananalangin na ang bansang ito ay magkaroon ng katahimikan sa kabila dakilang Diyos na nararanasan na krisis sa mga mahihirap na tao, sa mayayamang tao ay doon yung pag-aalaala dahil sa kanilang kayamanan na itinatago. Panginoon, ang dalangin namin, ilantad mo po ngayong umaga ang iyong naisin sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay aming pinasasalamatan. Amen. Okay, andun po tayo sa ang pangangaral ng mananampalataya. Ito po yung title. Buksan po ninyo at ating makita sa Aklat ng Mga Gawa 8, 1 hanggang 4. Siguro po ako na ang babasa at subaybayan po ninyo. Dito makita po natin kung bakit, paano nagtatagumpay ang mga mananampalataya. Sabi doon sa 8:1-4, si Saulo ay sumang-ayon sa kamatayan ni Esteban. Sa araw na iyon, nagsimula ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. Silang lahat ay nangalat sa lahat ng mga dako sa Judea at Samaria maliban sa mga apostol. Inilibing si Esteban ng mga taong palasang pa sa Diyos at sa kanya ay nanaghoy sila ng gayon na lamang. Pinipinsala ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang mga bahay-bahay. Pinakaladkad niya ang mga lalaki at mga babae at ibinibilanggo sila. Kaya nga nangalat ang mananampalataya ay naglakbay na ipinapangaral ang Ebanghelyo. Ito po ang makita natin. Sa panahong iyon, ay kinakailangan pa ang pag-uusig para ipangaral ang salita ng Diyos. Sa panahong iyon, kinakailangan mayroong mga tao na sumusuporta na hulihin ang mga mananampalataya. Dakipin, bata, matanda, at tulihin at ikukulong. Ito ay nangyari sa panahon ni Saulo. Ano ngayon ang mangyayari? Kung tayo ba ang naandun sa panahon iyon, tayo ba ay katulad ng mga mananampalataya na nangalat kung saan dako para mangaral? Sila ay hindi nawalan ng takot. Kung kailan palalo nilang ginawa ang pangangaral. Ano ngayon ang magagawa natin sa panahon ito? Ating sunod. Ngayon ay hindi na mararanasan ang matinding pag-uusig. Ito ngayon, ang kalagayan natin. Ngayon ay ang kalayaan ng pangaral ng salita ng Panginoon. Sa ating kalayaan, nararanasan na ba natin ang mangaral? Hindi na kinakailangan tayo ay matakot. Hindi na kinakailangan mayroong mang-uusig, kundi ang naandun ay yung ating kalayaan. Ginagamit po natin to. Ang bawat sa atin ay mayroong lugar na mga pinagtatrabahuhan. Mayroong lugar na mayroong kalayaan na magsalita ang mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya. Ngayon, ang kalayaang ito ay dapat ipangaral ng salita ng Panginoon. Ito ay nababagay na sa bawat iglesia sa ngayon. Mula sa ating Mother Church hanggang dito ay ipinapangaral ito. Totoo ba
totoo ba na pinapangaral ko? Buksan po natin sunod na sabi ko doon sa aklat ng Roma. Okay, sabi ko rito, basahin natin. Roma 10:9 hanggang 11. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kung sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos ay maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Okay. Kung tayo po ay totoo, naging mananampalataya, kung totoo na tayo ay tumanggap sa Panginoon, atin po bang ginagawa ito? Sabi nun, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya, siya'y muling binuhay na iyong ng Diyos at maliligtas. Ito ay itinutukoy sa mga mananampalataya. Hindi po ito binabanggit na hindi mananampalataya. Ito po ay para sa atin. Ginagawa po natin ito. Napakabigat na tanong at napakahirap sagutin. Ang tanong, ginagawa pa natin. Ako po ay natutuwa at nalulungkot dahil bigla akong nagkaroon ng gawain sa barangay, Huwebes at Sabado. Hindi po ito tungkol sa lupon. Tungkol po ito sa panibagong gawain na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Merong 11 estudyante. 5 ang umaaten. 3 araw, 2 Sabado at 1 Huwebes na naganap. Kung paano ko tinuturo sa kanila na ang tao ay dapat mabuhay na may pananampalataya. Itong mga batang ito ay nakikinig. Kung paano ko ginagampanan ang ibinigay sa akin ng Panginoon sa loob ng 1 oras mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10. Walang pati ang pagtuturo ko ron. Tinatanong ko sila. Parang ganito sa atin. Tinatanong ko. Nagpapahayag ka ba ng salita ng Diyos? Nasa opisina ka? Nasa ang okasyon na ginagawa? Nagpapahayag ka ba? Ang nais ng Diyos ay gamitin natin yung kalayaan. Gamitin natin kung may pagkakataon. Sabi doon sa akin itinuturo sa aklat ng Kolosas, nabanggit ko roon na tayo ay dapat mabuklod. Iyon ang tinuturo ko sa mga bata para sila ay matuto na may takot sa Diyos, may takot sa magulang. Sa atin ay itinuturo na tayo ay dapat mabuklod. Umaasa po tayo, sabi rito, kapag tayo patuloy na nangangaral, sabi ron, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon itinuturing na matuwid ng Diyos.
Alam ko na ang bawat sa atin, hindi nawawala ang pananampalataya. Kanina sa pag-aaral, nasabi ko, minsan, hindi nawawala yung pag-aalinlangan. Pero tayo ay naniniwala na ang Diyos ay patuloy na gagawa kapag tayo ay kumikilos at tumusunod sa Panginoon. Sinabi sa kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Kung gagamitin natin yung isang talatang ito, kapag tayo'y nangangaral, andin yung lakas ng ating puso, yung ating binibigay ng tapang ng Diyos. Ating pag-aralan ng Miyernes, ang Panginoon ay nagbibigay ng tapang sa mga mananampalataya. Yung nakikipagkaisa. Ito isa sa mga napag-aralan namin at ibinabahagi sa bawat sa atin na kailangan ay mayroong tapang ang bawat isa na magpahayag sa salita ng Diyos. Pero ang tanong, bakit hindi nagre-respond? Bakit hindi kumikilos? Meron po bang dahilan? At iputuloy sa ating napakaiksi ang ating mensahe na napakahalaga ngayong umaga. Tuloy po natin. Sabi po doon, sabi dito, totoo ba na ikaw ay nagbago? Ito'y tanong sa bawat isa sa atin. Totoo ba na ikaw ay nagbago? At sabi sa aklat ng Korinto, 2 Korinto 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan ng bago. Okay. Ito po ay magkukwento ko tungkol sa akin. Hindi po magkukwento para sa iba. Nung ako ay tumanggap sa Panginoon, edad 14 anyos, wala pong nagtuturo sa Sunday School. Wala po. Mag-aantay kami, dadating doon ng alas 11 ng tanghali ang mga kasama ko. Yung pastor ay matiyagang umiiyak sa panalangin doon sa taas. Ipinapanalangin na dumating itong mga tumanggap na ito sa Panginoon. Sa loob ng 4 na taon, sa patuloy kong pakikinig, nagdesisyon ako na magpabautismo. 4 na taon, mula sa 14 anyos, 18 anyos, nang ako ay magpabautismo. Dito nagsisimula ang totoo na pagbabago. Hindi pagtanggap mo sa Panginoon ay magbabago ka. Kinakailangan tuloy-tuloy ang iyong pakikibahagi sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa patuloy na pakikinig ng nagtuturo para malaman ng bawat isa na ikaw ay unti-unting babaguhin ng Diyos. Pero kung ating babasahin magaling ito, totoo ba na ikaw ay nagbago? O merong ibang salita, ikaw ba ay nagbabago? Yung nagbago, napakabilis ng pangsyon nun. Pero yung nagbabago, unti-unting nagbabago patungo sa magandang tunay na pagbabago. Okay, sabi rito, ating liwanagin to. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo, unawain po natin, kung kayo tumanggap sa Panginoon, kung nakapag-isa po ba kayo,
Sabi rito, may paalala sa simula. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, ay isa na siyang bagong nilalang na bago. Wala na ang dating niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan ng bago. Ano yung dating pagkatao? Ito makikita po natin. Sa pagtuturo ko po, kasama ito. Kinakailangan ang mga bata, kayong mga bata, ay matutong sumunod sa inyong magulang. Napaka-suwerte po ninyo. Sabi ko sa mga batang to. Noon, kami ay papasok, walang service, walang uniforme, walang bag. Ngayon noon kami, ang bag ay bayong, lalagyan ng lapis, na Mongol. Ngayon, hindi, ang gagaling pa. Napakapalad ng mga bata ngayon. Pero marami sa mga batang to ay mga suwail, mga palaaway, mga nambubuli. Ito po ang nagiging problema ko ngayon sa barangay, kung paano ko lulutasin ito. Pero naniniwala ko sa 6 na sesyon ay mapapalapit ko sila sa Panginoon. Gayon po tayo. Gayon tayo. Tayo na nasa Panginoon, tumanggap na tayo sa Panginoon, ay sigurado na tayo ay magbabago. Ano po ba yung kulang sa atin para magbago? Babalikan po natin yung mga apostol na nangalat ay patuloy na nangaral. Hindi sila natakot sa nanguusig. Pero tayo ngayon na may kalayaan, ay parang takot na takot pa tayo na mangaral ng salita ng Diyos. Okay, paano po talaga tayo magbabago? Ituloy po natin. Sabi doon sa sunod na talata, sa aklat ng Efeso, sabi po ron, makita natin sa Efeso 4, 22 hanggang 24. Ito po yung dating pagkatao. Sabi niya, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Okay. Mamaya babalikan natin yan. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Totoo po ba na naiwan natin ang dating pamumuhay? O meron pang natira? Kung sa 5 na merong tayong pagkakasala na i-confess natin sa Panginoon, merong isang natitira. Ito ay kailangan nating hubarin yung dating pagkatao. Ito yung sumisira sa bawat mananampalataya na hindi sumusunod. Nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Okay, sabi sa 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Paano po ba yung diwa? Ang tagal ko na pong iniisip yung diwa, pag-iisip. Doon masakuha ko po yung pag-iisip. Alam mo itong pag-iisip na ito ay halos kalahati ang marumi. Pag ako ay nag-aaral ng salita ng Diyos, sa totoo lang, merong biglang papasok, sisirain ang nais ng Diyos para sa akin.
Pero sabi roon ay hubarin. Ito yung lagi kong sinasaisip. Sabi roon, kinakailangan ay dapat, sabi sa 24, at ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Saan po ba sinasabing tayo ay kalarawan ng Diyos? Naalala ko yung isang estudyante. Sabi nung guro, ikaw ay mag-drawing diyan sa pisara. Yung naangkop na sa isip mo. Lahat ng mga estudyante ay nag-drawing. Nakalikan mga drawing. Yung isang estudyante, ang dinrawing niya yung kanyang guro. Sabi ng guro, bakit ako ang inilarawan mo riyan? Ma'am, sa inyo ko nakita ang magandang pagpapasunod at pagtuturo sa bawat isa sa amin. Sa inyo lamang ko nakita, sa bawat guro na nagtuturo sa amin, kayo lamang. Ibig sabihin, napakagandang patotoo ng isang guro sa kanyang mga estudyante. Ito ang hinahanap sa atin ng Diyos. Kapag tayo ay nagtuturo, ang kailangan ay makita sa atin. Halimbawa, ang dami kong halimbawa. Nung ako po ay nagsasama, pagdating ko ron mga alas 6, bago tumikat ang araw, nandun po ako sa bukid. At mga 7, nagmimiting-miting na yung mga magsasaka. Nakita ko, narinig ko na mayroong nagtatalo. Sabi nung isa, bakit mo sinasaway ang anak mo doon pagpunta sa sabungan? Sa panonood ng sili, sa lahat ng subalan. Sabi nung ama, gusto ko sila mailayo sa maruming kalagayan ng pamumuhay ngayon. Ang sagot niya, paano ka magtuturo ng ganon? Ay sa'yo naman nakikita. Paglinggo andun ka sa sabungan. Lalo na sa sabungan dito sa Pulo, mayroon 3 araw po yan na uri ng pagkakabong. Itong taong to ay lagi ng present doon. Paano siya makasasaway sa mga anak? Ibig sabihin, ang magulang ay siyang ehemplo ng mga anak para sundan, para sila magturo ng maayos. Sa mga batang tinuturuan ko po, merong isang napakasugid, batang lalaki, taga Banlig. Siya ay nagtatanong. Sabi, Yasi, tawag sa akin Yasi si Iguan Lupon. Meron po akong itatanong. O sige, magtanong ka. Paano nyo napapagtagumpayan na magturo rito kung sa inyo ay hindi nagtatagumpay sa inyong pamilya? Napakasakit na tanong, napakasarap sagutin. Sabi ko, ikukwento ko sa inyo, ako ay mayroong 4 na anak. Kami ay 5 magkakapatid, isa ay wala na. Ang mga kapatid ko o ang mga
anak ko ngayon, halos nakatapos sila ng pag-aaral. Ako ay 6 na grado lang. Bakit po? Dahil ako ay katulong ng aking magulang sa pagsuporta sa kanila. At sila nakarating sa paaralan, sila nakarating sa dapat silang marating na maayos. Pero ako, tingnan po ninyo ako, sabi ko sa mga bata, 83 years na ako. Anong tingin niyo sa akin? Hindi sila makasagot. Tandaan ninyo, ako mga bata, kayo ay magiging ehemplo ng inyong magulang. Karangalan kayo ng inyong magulang kapag kayo ay nagtagumpay sa hinaharap sa kinabukasan. Sa atin din dito, ngayon, mga anak na nakatanaw sa magulang, paano nila gagawin, kung paano nila itataguyod, kung paano nila magsisiksa na mag-aral na magaling. Alam po namin na nag-aaral ang mga bata dahil sa tulong ng magulang. Pero ang tanong, ano ang tulong na ginagawa ng anak? Ano ang tulong? Di ko na po sasagutin to o sasabihin. Ang maganda nito, kung ano ang itinuturo ng magulang ay sumunod kayo. Ang sabi na ating napapag-aralan lagi sa aklat ng Efeso 6, sumunod ka sa magulang, sumunod ka sa magulang mo, sumunod ang mga bata para humaba ang iyong buhay. Mga magulang, huwag mong ipamungkahi sa galit ang iyong anak para hindi maging rebelde. Ang sarap kapag tinitingnan ko po yung mga bata ron. Parang katulad po natin. Ano ang masasabi natin sa ating magulang? Ano ang masasabi natin sa ating mga anak? Kayo at ako ang tunay na makasasagot. Parang ito ang nais ng Diyos. Kayo at ako ang makasasagot. Kung tinutupad natin na ipangaral ang salita ng Diyos, meron na tayong kalayaan. Wala nang mag-uusig. Ako natutuwa doon sa Jehovah Witness. Pamilya, lumalakad, nangangaral. Sinasabi natin, mali ang kanilang pagkakilala. Pero sumusunod sila sa kanilang natutunan, nagpahayag ang salita ng Diyos. Merong iba't ibang paraan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Pagka umaga doon, nakikita ko roon, meron table chair roon, nangangaral, may nangihingi, pero pinangangaral ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, salamat at merong nangangaral na ang Diyos ay magliligtas. Salamat. Salamat. Sa atin, ito po ay napakaiksing mensahe na napakahalaga. Ating tuloy. Sabi doon sa Juan 3:7, huwag kang magtakas, sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ito ay, dito po tayo hahawa ng konti. Saan ba natin maaaring tulad ang bagong nilalang? Ayon sa Juan 3:7. Saan ba natin maaaring tulad ito? Sabi, kailangan tayo ipanganak na muli.
Sinabi ito ng Panginoon kay Nicodemo. Kaya ang tanong dito, saan ba natin maaaring tulad ang bagong nilalang o bagong pinanganak na muli? Kapag ating binalikan, tayo ba daw panganak ng nanay? Ano yung kalagayan natin? Wala tayong kasuotan. Lahat. Ibig sabihin, napakalinis. Napakalinis ng isang batang ipinanganak. Kung tayo ay totoo na ipinanganak na muli, kailangan makita sa atin na totoo na tayo ay malinis. Pero sabi, isang nakausap ko, Kuya Gonyo, napakahirap yatang mangyari yun. Totoo na mahirap mangyari. Ang mahirap, hindi ka rin ipanganak na muli doon sa sinapupunan ng iyong magulang para bumalik at iluwal ka uli. Ang napakaganda rito, ang sinasaad dito, ay tayo ay kinakailangan maging malinis katulad ng sanggol. Kapag tayo nangangaral, matakot tayo kapag mayroong ibinato sa atin. Yung mayroong sinabi sa ating mukha. Ito yung nakakatakot na mangaral na mayroong ibinabalik sa atin. Naalala ko, ito hindi ko malilimutan, bata pa ako. Sabi nung dalawa kong tiyuhin, sabi, Kuya, bago ka magwalis ng ibang bakuran, walisan mo muna ang iyong bakuran. Napakatalinghaga kung hindi alam. Ang ibig sabihin ito, makita sa pamilya na malinis, maayos, para bago ka magsabi sa kabila, makikita na ikaw ay maayos. Ito yung sinasabi saan natin mayaring tulad ang bagong nilalang, ang bagong ipinanganak na muli. Pag binasa natin ang aklat ng Nicodemo, makikita natin unti-unting ipinaliliwanag doon. Ipinakikita rin po sa atin na dapat nating sundin ang sinasabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemo. Kinakailangan ipanganak kang muli. Kapag sinabi natin tayo tumanggap sa Panginoon, sinabi natin ba tayo pinanganak na muli? Itanong natin sa ating sarili. May pangako ang Diyos sa bawat sa atin. Kanina, sa pag-aaral, sa Sunday School, meron kang makikita roon na napakaganda na ginawa sa kay Abraham. Magiging ikaw ay ama sa buong mundo o sabi sa bawat salin-salin lahi, ikaw ang totoo. Ito ay makikita natin kapag pinag-aralan natin, meron pang iba-ibang pamamaraan para makita natin. Sa buhay ni Abraham, wala siyang ginawa kundi sumunod. Pero minsan, nakakamali sumusunod sa asawa na gumawa ng hindi tama. Pero purihin natin ang Diyos. Sa bandang huli, ang pangako ng Diyos ay pangako. Naalala ko, sabi ng aking kapatid, Kuya, nang tumugon sa akin ng Panginoon sa pinapanalangin ko, 23 years. 23 years kang nananalangin bago sumagot. Ilang beses kang manalangin.
kung ikaw ay nananalangin ng 3 beses isang araw, ilang panalangin ang ginagawa mo sa loob ng 23 years. Hanggang ngayon, malakas pa ang kapatid kong ito. Siya'y nagbabahagi patuloy ng salita ng Diyos. Sa kabila ng mga karamdaman na naranasan niya, sa kabila ng karamdaman na nakikita niya na pinuputol ng kaaway ang gawain, ang kanyang may bahay ay ginagamit para huwag niya siya magpatuloy. Pero ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos. Ito yung ating Diyos na ating sinasampalatayanan. Kaya sabi dito, sa ating pag-aaral, tatapusin ko lang po ito. Tayo po ay 18 years sa loob ng iglesia. Ang pulo ay 67 or 68 years. Okay, sabihin natin silang mayroon ng 500 na mananampalataya. Sabi ko sa kapatid ko, nung ako tinanong, kapatid ko nasa Paite, Kuya, ilan na kayong member doon? Sabi ko, ang nabautisman sa amin ay mga 80 plus. Doon ako bumase. Ilan ang attendance nyo? Lagi ng 40, higit sa 40, minsan bumababa sa 40. Kuya, napakapalit pa ninyo. Kami ay merong mahigit na 1,000, pero ang attendance namin hindi pa minsan abutin ng 200. Kuya, napakapalit ninyo. Hindi pala basihan yung pagdami ng miyembro. Ang basihan ay kung ilan ang totoo na pumupunta sa bahay-sambahan para makipagtulungan, sumamba sa Panginoon na may pagpupuri at pagmamahal sa Diyos. Ako po ay nalulungkot, naiiyak dahil sabi ko, gusto ko nang mag-give up dahil ang sakit po talaga ng kalawang paa. Salip na yung kanan ang sumakit, kaliwa na po. Dahil yung kanan kong inaalagaan kong huwag masira, ang nasira po yung kaliwa. Kaya ngayon. Pero patuloy ang Panginoon. Kaya mo pa. Kaya pa. Kaya binigyan pa ko ng gawain sa barangay. Ito po ay gawain na walang tulong, walang allowance, kundi ito ay sakripisyo para yung mga batang ito na maliligtas. Alam ko po na ito ay mapapunta doon sa pulo dahil ang isang bata roon na dalagita ay tinuturuan ng mag-asawa ni Malyari. Pinakilala po sa akin ng magulang. Kaya sabi ko, purihin ang Diyos. Mayroon ng isang mananampalataya na bata. Mayroon na. Kaya hindi po masasayang yung 5 kong tinuturuan na magiging member ng pulo. Ito yung ating ipagpasalamat. Kahit po hindi natin madala rito, madadala natin sa harapan ng Panginoon. Salamat po. Tayo manalangin. Amang Banal, marami pong salamat po sa iyo. Sa kabila ng kalagayang to, dakilang Diyos, ay binibigyan ko po ako ng pagkakataon, dakilang Diyos, na iyong salita ay ihayag, ipangaral, maski sa mga bata, Panginoon. At alam ko, dakilang Diyos, meron kang ipinapangako sa bawat isa sa amin na narito, dakilang Diyos, narito na alam namin na ang biyaya
na ipagkakalaw mo po sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagtatagumpay dahil naandito po, Panginoon. Hindi po namin nalilimutan ang sabi mo po roon, kung saan mayroong isa, dalawa o tatlo na nagkakatipon ay nasa aming kalagitnaan. Ito po, Panginoon, ay aming pinangahawakan sapagkat kayo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kayo po ang lumalang at tumawag sa bawat sa amin at pinili para kami ay magkaroon ng bahagi sa gawain sa loob ng iglesia. Purihin po kayo dakilang Diyos. Purihin po kayo. Sa inyo ang pagpapala at lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, yan po nakakatuloy. Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtataba, sumasamo, tumutulo sa harap ng banal mo trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at tawad, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Minsan pa, awitin na. Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtataba, sumasamo, tumutulo sa harap ng banal mo trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, tawad, kapatawaran sa'yo ay nakamtan. Minsan pawit ka, Jesus. Tayo na po idadako sa ating pagkakao. Tinatawagan po si ating Bago po tayo lumulog sa ating Panginoon, sa ating pagbibigay, makibukas po kayo sa ikalawang Korinto 9:8. Magagawa ng Diyos na pasaganayin kayo sa lahat ng bagay at hindi pa sa inyong nahigit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Tulad ng nasa sulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga duga. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Tunay na napakasakit ng ating Panginoon. Pasasaganan tayo talaga. Maniwala at magtiwala tayo sa Kanya. Sa ating pagbibigay, bigay po tayo ng masayang puso. Every blessing you pour out,
masaganang pamumuhay at hindi payapa, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, kasama ka namin sa oras-oras, Lord. Victory man, failure, O Lord God, alam namin na nakalagi sa aming Panginoon. Naririnig mo ang bawat dalangin namin. Nakikita mo ang mga paghihirap, Panginoon. Nalalaman mo at wala kaming naitatago sa iyo, O Lord, dahil lahat basa mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paghahayag na iyong salita na nawa ay naisulat sa aming mga puso, tumimo sa aming kaisipan, at ipamuhay, O Lord. Lord, salamat po. Salamat sa malagang pag-ibig mo, Panginoon. Hindi kami, Lord, nagkakangad ng kayamanan sa mundo dahil ikaw ay sapat na sa aming buhay, Panginoon. Sapat na, Lord, na kami po, Panginoon, kumakain sa araw-araw. Sapat, Lord, na kami may nakakatulong sa mga kapatiran. Hindi, Lord, namin hangad ang yaman. Hindi namin hangad ang marami, Lord God. Kundi yung kasapatan sa aming Panginoon. Lord, salamat po. Salamat. Salamat sa mga pastor, elders, mga deacons, mga kabataan, Lord, ministry head, O Lord, lahat, Panginoon, makuha upang ikaw matutulong. Salamat po sa kanila, sa mga nagpapahayag na yung salita. Dahil ang salita ay buhay, salita mo ay piti mo, Panginoon, sa aming kaisipan. Salamat, Panginoon, salamat. Sa biyayang ito, O Lord God, nandun tayo sa offering, Lord, pagpalain mo ang mga puso mapagmahal, ang gawain mapagbigay. Pasaganain mo, Lord, upang kami, Lord, ay maging pagpapala sa iyo. Bless, O Lord, our tithes and offering. Magamit sa lahat ng pangailangan sa mga plano ng Iglesia, O Lord God. Dahil sa iyo naman nagpumula ang lahat. Hindi mo kailangan ito dahil lang ay sa iyo. Kaya, Lord, salamat sa pagpupuri namin. Salamat na walang ka namin ng pastor. Salamat, Lord. Salamat sa lahat ng mga anak mo. Salamat. Ito na nga, O Lord, na dapat lang kami. Sa lahat ng pagpuri, sa lahat ng pagsamba, pangalan ng Jesus. Blessed morning po sa ating lahat. Tayo nga po yung nga pinagpala ng Diyos, no? So ngayon po, dadako naman po tayo sa ating mga announcement. So, Adult Youth Sunday School po, every 9 a.m. to 9:30 a.m. And Sunday School Kids starts at 9:30 a.m. And sa ating Sunday service proper po is 9:30 a.m. to 11:30 a.m. And sa ating prayer meeting naman po, every Wednesday, nag-start po siya at 6 p.m. and madalas po natatapos ng 8 p.m. Inaanyahan po lahat ng kabataan na dumalo. And for the ating mga karagdagang announcement naman po is I would like to invite everyone po na ating outstanding student po from CBCC Panay. So, inaanyahan po na pumunta po dito sa unahan para tumanggap ng ating Human Gabriel Rosales with honors, best in coloring, math, reading, and something. Elementary with honors. Ethan Matthew Velasquez Writing Excellence Award. Congratulations. Unibel G. Rosales with honors, best in Makabansa, Eager Beaver Award. Winner Daha with honors and conduct award. American Ikan Achiever Edward Carbon with honors and Hope Elizabeth Pastrana with honors. Oh! With high honor, Steffi Sean Gomez. Salutatorian! David Grace, you come to the stage. Congrats!
Coming up to high school, I'm joining Mendoza Achiever and Cherise Pasqua with honors. Congratulations. Jewel Dino with honors. Prince Nathan Mendoza with honors. Moving up, Miss Maria Jana Carbon, ang bilis. Anteo Magallanes and Princess Lara Reyes for senior high naman po, Paul Simon Moreno with honors. Welcome back! Welcome back! Sophia Vera Pasco with honors. Congratulations! Welcome back, Simon! Welcome back! College! Give it up! Ashley Daniel Mendoza, Site Lister. Shandy Nicole Mendoza, Dean's Lister. None other than Josh Baldino, Dean's Lister. Camille Rosero, Dean's Lister. May we also call on for Zaina Joyce Aguilar, Dean's Lister. Congratulations, everyone. So, picture natin. Meron po bang hindi nabanggit? Kian, is it Kian Velasquez? Come up with honors, please. Congratulations, Kian. Wait, hintayin niyo si Kian, picture. Art Gabriel, James Lister. Coming up. Congratulations. Nagulat ka na. Art, come on. Isa pa ulit picture. Congratulations po sa lahat ng outstanding kids and you from CBCC Bani Galvez po. Pinatawagan din po natin after po ng picture ang ating bisita. Para ipanalangin din po sa ating bisita. So, I would like to call po for our visitor po na si Ate Jasmine and invite po ni Kuya Robert. Miss Jasmine, please come on. Huwag po kayo mahiya. Lalo pong gaganda pag umakyat po sa unahan, please. At si happy wedding anniversary rin po pala kina Pastor po. Happy wedding anniversary, Pastor Elias Paria. Mariyahan din po kayo sa unahan para pag-pray din po. Lahat na po. Wedding anniversary niyo po, Tay. Wedding anniversary mo po raw. Kasama po sa wedding anniversary niyo. Nanay. Opo, kayo nanay. Natawag na ng linggo. Sinapas na lang pala. Natawag na ng linggo. Natawag na ng linggo. Sinapas na lang pala. Hindi, kasama pa rin daw sabi ng tatay. Sabi ng pastor. Tama ka pa rin. Kaya pa rin na. Kaya-kaya na. Sige po. Kaya
Sige po, inahihan po natin na kayo po, tayo po ay lahat ay tumayo. Ito po ay isang patunay na ang ating pong mga kabataan ay nag-i-excel po. At purihin ang Panginoon dahil bilang mga kabataang Kristiyano ay napapakita rin natin na hindi lamang kundi sa academic tayo po ay ito ating mga kabataan talaga ay sabi natin ay parang as a proud being CBCC Church na ito ating pong kabataan ay nag-excel po. At alam ko hindi lang sila, alam ko yung iba po ay mag-excel na dyan. Sige po, tayo pong ating pong itapat na kakita ng kamay sa kanila at tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa mga kabataan ito na tunay na ikaw po ay gumagabay Panginoon. Salamat po sa pagsama mo sa kanila Panginoon. At salamat po sa kanila pong mga natanggap na award Panginoon, sa kanila pong mga honors Lord. Maraming salamat po Panginoon at kayo po ang sumubaybay sa kanila. Salamat din po sa kanila pong mga magulang na patuloy Panginoon na gumagabay o Diyos at nagbibigay sa kanila ng kanila pong mga needs regarding sa kanila pong Panginoon pag-aaral. Kaya Lord, amin pong patuloy na itinataas ang mga kabataang ito Panginoon na patuloy na kayo po Panginoon ang sumama sa kanila Panginoon. Patuloy kayo magkaloob sa kanila ng karunungan na nagmumula po sa inyo Panginoon. At isa po itong patunay Panginoon na inyong mga anak ay itong mga kabataan na ito ay hindi nyo po pinababayaan Panginoon na patuloy na po sila ginagabayan Panginoon. At Lord, hindi naman sila Panginoon kundi po sa lahat po ng estudyante Panginoon at CBCC ay patuloy Panginoon na kayo po ang manguna Panginoon. Pagpalain niyo po sila kasama po ng kanila pong mga magulang, kanila pong mga mahal sa buhay Panginoon. Ganon din naman Panginoon yung aming pong itinataas sa inyo. Ang aming pong bisita na si Jasmine Panginoon Lord, hindi po ito isang pagkakataon kundi ito po ay kaloob mo sa kanya Panginoon na makasama namin siya sa pagsamba at pagpupuri sa iyo Panginoon. Lord, nakikita mo po o Diyos ang kanyang puso. Kayo po nakababatid Panginoon. Lord, dalangin namin na patuloy niyo po siyang pagpalain at patuloy Panginoon na ipaunawa o Diyos sa kanyang buhay Panginoon. Ang iyong mga salita Panginoon at kanya pong madama ang inyong pong dakilang pag-ibig at kaligtasan na ipagkakaloob mo sa bawat isa po Panginoon. Lord, maraming salamat po sa kanyang buhay at dalangin ko rin po Panginoon na patuloy o Diyos pagpalain mo ang kanila pong relasyon ni Robert Panginoon. Kayo po patuloy sa kanila po Panginoon ay manguna Panginoon na may maging sentro na kanilang pagmamahalan ang ikaw lamang Panginoon. Ang pag-ibig mo ang maging sentro o Diyos. At ganoon din o Diyos, amin pong itinataas patuloy sa inyo ang amin pong nagdiriwang po na kanila pong anibersaryo ng kasal Panginoon sa amin pong pastor Lord at si Ate Tess Panginoon Lord, patuloy Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon. Ganoon din naman amin Tatay Gonyong at Nanay Edith Lord sa kanila pong anibersaryo Lord. Salamat po dahil isa pong patunay Panginoon na sila po ay sa huwaran na bilang mag-asawa Panginoon na iyo pong pinagkaloob sa kanila Panginoon na amin pong pwedeng sundan Panginoon sa tagal ng pagsasama Panginoon ay amin po silang pwedeng maging halimbawa Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa kanilang anibersaryo. Patuloy po silang pagpalain o Diyos at anuman Panginoon kanila pong pangailangan patuloy sa kanilang buhay bilang mag-asawa ay patuloy na kayo po magkaloob. Patuloy po silang pagpalain at patuloy basbasan ng iyong wala na Espiritu at patuloy o Diyos bigyang kalakasan Panginoon sa kanilang buhay pisikal Panginoon. Patuloy ka mo silang pagpalain at patuloy Panginoon naming pasalamat pagpupuri ay patuloy na ibinabalik sa iyo Panginoong Yesus. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa nag-iisa po namin tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen.
Well, sa ating pong pagkatapos, for other matters, tuloy lang po tayong sumunod doon sa mga gawain po natin na ginagawa sa tulo. As usual, yung theological study nila ay tuloy lang po. At kung sino man po ang may opportunity na makapag-join ng theological study, do so, sapagkat mas lalo pa ito magiging kalaliman sa mga salita ng ating pong Panginoon. Nung nagto, tayo po ay magsasara na sa magitan po ng ating pong closing prayer. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, all glory to God, who is able to keep you from falling away, and will bring you with great joy into His glorious presence, without a single fault. All glory to Him, who alone is God, our Savior through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power, and authority are His before all time and in the present and beyond all time. Amen and amen. Yes, amen. Pinagpala po ba lahat ng umalang ito? Mahina! Pinagpala